Tubong Hagonoy, Bulacan si LJ. Pangarap niya noon na maging astronaut. Bata pa lamang nang kahiligan niya ang pagbabasa. Ang earliest influence ko ay Saranggola magazines ng pinsan ko na nag-aaral sa private schools. Tapos Precious Hearts, romance, novels ng nanay ko. I remember may time na more than 2 pocketbooks yung nababasa ko everyday. Ito ay high school, I think. Na nandyan din yung Liwayway magazine na yung lolo ko naman yung subscriber. So, favorite ko doon comics segment at saka mga short stories. So, yun, natatandaan ko din, mahilig akong magbasa ng mga textbook para sa Filipino subject. So, pinabasa ko lang yung mga tula, binabasa ko yung mga creative pieces na nandun sa textbook. At sa murang edad rin, magsisimula ang pagsulat ni LJ ng mga kwento. Pagdating sa pagsusulat, I think influensya to ng TV. So, yung generation natin, I think lumaki sa Hiraya Manawari, sa Once Upon a Time. Ito, yung mga pambatang educational programs sa TV, parang yun yung kumiliti sa imagination ko na, parang gusto ko ring gumawa ng mga ganong stories. Of course, cartoons at saka anime. So, dahil sa mga napapanood ko, ayun, naggumagana yung imagination ko. Gusto ko rin gumawa ng mga ganitong klaseng heroes. Gusto ko rin gumawa ng mga sumulat ng mga ganitong klaseng adventure stories. So, ang palagi kong nasi-share na earliest work ko ay Alamat ng Bahaghari na sinulat ko nung grade 4. Natatandaan ko rin nung elementary, meron akong group of friends. Nagsasama-sama kami after school. Tapos, magsusulat lang kami ng mga alamat, ganyan. May mga gugupitin kaming pictures. Tapos, kunyari, picture ng papaya, ganyan. Didikit namin siya sa bond paper. Tapos, susulatan namin siya ng kwento. At gaya ng mga napapanood noon ni LJ sa TV, ang mga bida sa kwento hindi agad at laging nananalo. Nung elementary, pinanlaban lang ako sa news writing kung hindi ako nagkakamali. Tapos di naman ako nanalo. Ayan. Tapos nung high school, so kahit na academic achiever ako, never ako napasama sa official school publication. May mga bibisita sa amin ng mga experts sa journalism, tapos pasusulatin nila kami. Tapos yun, hindi nila napipili yung mga na isusulat ko. So, feature man yan or news, ganyan. Lalo na editorial. So, yun, never akong naging part ng editorial board ng school publication. Siguro nakapag-contribute lang ako ng creative piece. Ayan, 4th year yata ako. Parang may tula yata ako na ipinasa, dyaryo. Nagsimula sa pagsusulat ng mga alamat, di lalaon isasantabi ni LJ ang pangarap na maging astronaut. Dahil lalakbayin niya ang kalawakan ng pagsusulat ng mga dula, tula, mga kwentong pang-telebisyon at pambata. Nung college, dun na in love sa theater. So, napunta rin ako sa pagsusulat ng dula. Ang una kong na-produce na work para sa stage ay nangyari nung 4th year college. Meron kaming grupo, mga estudyante lang kami, na gusto lang talaga naming mag-mount ng production. So, pinasulat ako nung mga kaibigan ko. Sabi niya ako, try mo na magsulat ng play. Tinuturing ko siya na parang first official, professional produced work kasi may ticket na yon. So, kahit na student production lang kami, ayun, nagpabayad kami dun sa show. Ang title nun ay Tanikala. Ayan, na inspired influence ng pelikulang Saw. So, kakapanood ko ng Saw. So, nabuo ko yung play na yon. In terms of publication, professional publication, kwentong pambata. So, kwentong pambata sa Liwayway 2014 or 2015. Umarangkada ang karera ni LJ bilang guro at manunulat sa telebisyon at teatro. 2017 nang sungkitin ni LJ ang first prize sa Palangka para sa Pilipinas Kong Mahal with All the Overcoat na dulang may isang yugto. Gayunpaman, nanatiling pangarap para sa kanya ang makapaglimbag ng sariling libro. Most of the writers naman parang yun yung wish, diba, na makapag-publish ng libro.
So, naiipon na yung mga dula na naisulat ko at nai-produce. Tapos, natatandaan ko, early 2010s, ganyan. Parang sumubok na ako na mag-compile ng works ko. Tapos, ipinasa ko, kumbaga kahit wala pa ako nung pangalan, ganyan. So, nangangarap tayo na magkaroon ng break. Ayun, nag-submit ako sa kanila ng proposal. Pero, ayun, wala namang nangyari. Nag-submit ulit yata ako sa isang university publication tapos hindi rin natanggap. Tapos, one day, kinontak ako ni Sir Ronald Verso ng isang barangay. So, sabi niya, meron ka bang manuscript ng mga tula? Sabi ko, yes! Perfect, sir! Meron na ako nakaprepare. Yan. 2022 nang maipublish ang Pilipinas Kong Mahal with All the Overcoat, ang katuparan ng pangarap ni LJ Castro del Doc. Gandang-ganda ako dun sa libro. So, yung physicality ng libro na parang sobra kong swerte na iningatan, pinag-isipan ng balangay ni Sir Poy yung pagbuo dun sa aklat. So, ang husay din kasi nung design, yung cover design ni Kulay Labitigan. Aside din dun sa ang saya na may libro na ako, parang mas matimbang yung realization ko na hindi pala nagtatapos yung pagiging author sa pagkakaroon ng libro. Yun yung hindi ko alam, di ba? Na parang siguro marami rin sa mga batang nakikinig ngayon na nangangarap magkaroon ng libro. Hindi pala siya ganun lang. Parang pag na-publish na, okay na. Tapos na yung trabaho natin. So dun ko naintindihan yung economics ng paglilibro, ano pa yung mga inaasahan sa akin bilang author, di ba? Sa pagsuporta sa libro ko, sa libro ng iba, tapos yung pakipag-deal sa, kumbaga sa panibagong circle ng mga authors naman. Binalikan ni LJ ang kanyang hilig noon sa pagsusulat ng mga kwentong pambata. Ang ilan sa mga ito ay napabilang sa mga anthology. At nitong taon, nailimbag ang Nakikisilong, ang kanyang pinakaunang children's storybook. Interesting itong Nakikisilong kasi nagsimula nga siya sa poetry. Diba? So, ang prompt ni Dr. Marge sa amin nun ay magsulat kami ng isang tula tungkol sa isang puno na merong kaming ugnayan. Diba? So, isip ako parang nag-alaga na ba ako ng puno? Ganyan. Tapos yun, naalala ko nga nung bata ako, meron kaming bahay-bahayan sa Palapat, ganyan. So, nandito ako nun sa Bulacan, naglakad ako dito sa barangay namin para maghanap ng Palapat. Na-fascinate lang din ako na, may mga ibon pa pala dito sa amin, ganyan. Tapos, dun ko na naalala na may maraming higad sa Palapat. May mga snails sa ilalim ng Palapat. Yun pa, ang sabi pala ni Doc Marge, i-observe nyo. So, dun na-trigger yung konsepto nung tula muna na Nakikisilong. Ginawaran ng Best Storybook ng The Severino Reyes Medal ang aklat ni LJ na Nakikisilong. So, ang Nakikisilong ay kwento ni Betong na iginawa ng kanyang tatay na makeshift na bahay sa puno ng Palapat. Tapos, nagagalit siya kasi may mga ibang creatures na nakikita doon sa bahay niya. So, eventually, natutunan niya na hindi siya dapat merong negative feelings. So, doon sa ibang creatures na nandun. Sa pagsusulat ni LJ, ano nga ba ang kanyang mga nakasanayang ritual at proseso? Hanggang ngayon, nagsusulat ako ng pakamay. Lahat ng drafts ko ay handwritten. So basically, longhand lahat ng drafts ko. So ang dami kong notebooks. Hindi ko alam kung pang ilang notebook ko na to sa buhay kong ito. So handwritten talaga. Lahat. Stage play, short stories, outline for a film. So kahit ano pa yan. Basta something creative, sulat kamay muna. Tsaka ko lang siya ini-encode sa laptop. Yung extent naman ng research, parang depende sa topic. Pero mas madalas akong nagre-research kesa hindi. Yun. Kasi rin siya sa akin parang sinusuntok niya yung creativity ko kapag nagbabasa ako ng mga na-research ko. So, kadalasan Google lang. Kunyari, magsusulat ako ng isang dula tungkol sa fake news. Halimbawa, Pilipinas Kong Mahal.
So, nagbasa lang ako ng mga articles, ano ba ang fake news. Doon ako, sa mga research na yon, nakakaisip ako ng mga detalye na pwede kong magamit sa kwento. Ayun. Yeah. So, hindi lang siya for accuracy, hindi lang siya authenticity ng kwento. Natutulungan niya ako sa creative decisions ng mga research. Ano pa nga bang mga likha ang dapat abangan kay LJ? Una, may lalabas ako na pangalawang libro ng mga dula from UP Press. Yes, from UP Press. Ito yung koleksyon ng mga dulamhati. So, mga dula na nakabatay sa trauma narratives. May nakapila din na libro ng mga sanaysay, personal na sanaysay. Yung production, stage plays, meron din. So, yung para kay B, magkakaroon ng rerun na isang ayun, parang ano din, isa yun sa earliest work ko to reach readers. 'Di ba kasi ang saya nung para kay B. So, ginawa namin siyang dula para i-reintroduce siya sa mga manonood ng theater, hoping na pupunta sila naman sa libro. Inaani na ni LJ ang Pot of Gold sa dulo ng kwento ng bahaghari na isinulat niya noon. At ang mga gintong aral na ito ang nais niyang ibahagi sa iba. Una, wag na wag tayong madi-discourage sa multiple rejections. Kasi mahirap siya eh. Parang it is easier said than done. Pero kailangan siyang matutunan. Kasi ang daming writers sa mundo. So mas madalas na hindi ka mapipili. Yun. Pero hindi yun dahil hindi maganda yung ginawa mo or hindi palaging dahil sa hindi ka mahusay. Kasi may kanya-kanya pa rin namang politika, aesthetics, yung mga avenue natin sa pagsusulat. Mag-ipon ka ng rejection letters, ayan. At i-celebrate mo yon. Kasi ibig sabihin, nagsusulat ka. 'Di ba? Kasi may nasasubmit ka eh. So, kaya ka na-reject kasi may nasasubmit ka. Kaya ka may nasasubmit kasi nagsusulat ka. At habang nagsusulat ka, mas nahahasa ka, mas humuhusay. So, ganun din naman yung ginawa ko before na submit lang ako ng submit. Wala akong pakialam kung anong genre, kung ano man yung institution. And pangalawa siguro, always have the courage to write badly. Kasi kapag alam mo na kung ano yung pangit, unti mo nang matututunan kung ano yung maganda. At lahat tayo dadaan doon sa mga pangit na work. So kahit naman ngayon, may mga pangit pa rin tayong naisusulat. Pero napapaganda siya kasi naiproduce mo na, meron ka ng draft. Gawin mo lang siya ng gawin hanggat masaya ka na ginagawa siya. And eventually, you'll find your readers. Ito ang alamat o kwento ng pinagmulan ng pagsusulat ni LJ Del Doc, na patuloy pa nating mababasa sa mga libro at mapapanood sa telebisyon, pelikula at teatro. Para sa Read Pinoy, ako si Marian Abio.